Alam nyo, wag lang kayong magagalit sa akin. Wag lang kayong magagalit. O, paligayo mo, magalit na kayo sa akin. Pero yung nasa Biblia binabasa ko, isulat nyo, tapos pag-uwi nyo sa bahay, pag kayo na lang mag-isa, kausapin mo ang Diyos, kausapin mo sarili mo. Panginoon, galit po ako kay Soriano eh. Turuan mo po ako. Makita mo, tuturuan ka niya. Ikaw na magbasa, liliwanag sa isip mo yan. Bawal talaga yung ginagawa ng Katoliko na yan ha. Mananalangin dyan sa mga Diyos-Diyusan na yan, na ginawa ng kamay ng mga tao. Tapos magdidiboto pa, luluhod pa. Nako, nakikipagtatayan yung mga diboto sa Quiapo pagka-Enero. Nagsusuntukan pa, makahawak-lak dun sa Kristong Negro ron sa Quiapo. Nako, nagsusuntukan pa. Ayan o, may namamatay pa dyan minsan. Dahil sa pag-aagawan na yan. Yan po kasuklam-suklam sa Diyos yan, mga kapatid. Tandaan nyo, kasuklam-suklam yan. Kung tayo'y susunod sa aral ni Kristo, mananalangin tayo sa Diyos. Hindi kahit kanino. Hindi tayo dapat manalangin kahit kanino pang iba. Sa Diyos lang. Mananalangin ka sa Diyos, Ama. Mananalangin tayo sa Panginoon Kristo. Mananalangin tayo sa Espiritu Santo. Sapagkat yung tatlo na yun, nakapangyarihan, yun po ay kasama sa tinatawag na deity sa English o Godhead. Sa Grego po, ang tawag doon, theotes. Yung salitang theotes, ang ibig sabihin po noon, pagka-Diyos. Yung divinity or theotes, pagka-Diyos yun. Ibig sabihin noon, pagka-Diyos, Godhead, divinity, theotes. Ang Espiritu Santo'y bahagi po ng tinatawag na theotes. Kaya sa Kanya mananalangin tayo. Kay Kristo, bahagi ng theotes. Mananalangin tayo sa Kanya. Ang Ama, mananalangin tayo sa Kanya. Basahin natin. Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Ama. Manalangin tayo sa Panginoong Hesus. Ang mga apostol nanalangin sa Panginoong Hesus. Nababasa sa maraming talata sa Biblia. Pero bukas pa po natin yan mababasa. Mananalangin tayo. Unang utos ay manalangin para sa lahat ng tao. Pati kaaway, papadalangin natin. Kung di naman natin alam kung saan tayo mananalangin, dalangin ka sa harapan ng bato, sa harapan ng kahoy, sa harapan ng styrofoam, sa harapan ng fiberglass, sa harapan ng chalk. Doon ka mananalangin. Bawal po ng Diyos yan, mga kapatid. Maawa tayo sa ating mga kaluluwa. Mali po yan. Kung gusto nyo mapatunayang mali, anyayaan nyo yung Papa sa Roma sa isang diskusyon. Pwede na po ako makipag-diskusyon sa Papa sa Roma dahil yung Papa sa Roma ngayon, marunong Kastila. Marunong na rin ako ng konting Kastila. Makikita nyo kung kayang ipagtanggol yan ng Papa o kahit ng sino mang kardinal ng Katoliko. Hindi nila kayang patunayan yan na may aral si Kristo na umarap ka sa santo, manalangin ka, maglagay kang bulaklak, maglagay kang kandila, tapos ulit-ulitin mo, ulit-ulitin. Bawal ni Kristo yan. Sa pananalangin nyo, huwag niyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Uulit-ulitin mo, parang bigay yung tinatawagan mo. Mali na agad nun. Kaya maraming mali tayo dapat matuklasan Matutuklasan natin yan pagka tutuloy nating pag-aralan ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kababayan. May isang aral na sinusunod tayo na kung tayo ay kakain ng pagkaing espiritual,
ay dapat maghintayan tayo. Nakasulat po yan doon sa 11:33 ng unang Korinto. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y mangagsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Hihintayan tayo pag magsasalo-salo sa pagkain. Aling pagkain? Ito ba yung pagkain ng literal na pagkain o literal na pag-inom? Ito ba yun? Diyan din sa talata na yan sa Korinto sa Kapitulo 11. Ang sabi ni Pablo, kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay. Sabi niya. 11:34. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol. At ang Ayun, iba, sabi niya, kung ang sino man ay magutom, literal na pagkain, kumain siya sa bahay. Kasi yung iba, ginagawang venue ng kainan ang iglesia. Kaya pagdating dun sa 22 ng 11 pa rin, pakinggan nyo. ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Yung mga unang Kristiyano nung una, ginawa nilang lugar ng kainan ng literal na pagkain ang iglesia. Sabi niya, wala baga kayong bahay na inyong makakainan at maiinuman o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos. Kaya sabi niya, kung ang sino man ay kung kayo ikay magsasalo-salo sa pagkain, maghintayan kayo. Anong pagkain? Eh di hindi yung pagkain na literal. Kaya pagdating sa 34, ang sabi niya, kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo, o edi pagsasalo-salo ito na hindi pagkain literal. Kasi kung pagkain literal o pagkain material, kumain ka sa bahay. Pero kung kayo ikay magsasalo-salo, maghintayan kayo. Kung ang sino man magutom, kumain sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo huwag maging sa paghatol. Makikita nyo dito, mga kapatid, may pagsasalo-salo sa espiritu. Kasi ang salita po ng Diyos ay pagkain yan eh. Pagkain espiritual yan. 11:27 ng 1. Pakinggan nyo po. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Ayun, sabi niya, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. So, mayroong dalawang klase ng pagkain. May pagkain na papanis. Yun yung material na pagkain. Pero ang dapat, gumawa kayo ang wika, hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang pagkain po na yan ay ang salita ng Diyos. Nandun sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.